hello guys! What's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So talaga nga namang ito yung pinakamagandang development ngayong 2025 dahil finally, mga minamahal, nagising na po ang taong bayan. Gising na at mulat na sila sa katotohanan kung kaya't hindi na po sila sumusuporta ng kapartido ni former President Duterte. Paano po natin yan nasabi? Sinusuka na po eh. Hindi lang yung pamilya ng mga Duterte ang sinusuka, pati na din po yung mga kumakampi, umaanib, sumasampalataya, kakampi nila, sinusuka na rin po ng taong bayan. Kasi ano pa nga bang expect natin dyan kapag sila pa din ang naupo, ay pare-parehas din yan ng mga pinaglalaban, kundi ang babuyin ang ating pamahalaan, ang bansang Pilipinas. Uulit-ulitin lang din nila yung pattern na nasimulan ni former President Duterte. So ngayon, paano natin nasabi na hindi na nila sinusuportahan itong mga kaanib, alipores, mga sumasamba, nananampalataya kila former President Duterte? Tingnan ninyo. Nakikita nyo, yan yung balita nung December 23, 2024. 9 admin Senate slate bets in top 12 of Okta senatorial survey. So sa madaling sabi, yung 9 admin senatorial slate, yung 10 na mga kakampi ni PBBM, 'di ba kasi 12 sila. Yung 10 doon, mga minamahal, ay pasok po sa top 12 Okta senatorial survey. While itong grupo ni Digong, halos mabibilang mo lang sa kamay. Actually, bilang mo lang sa iyong kamay. Iisa lang ata yung nakapasok dyan, if I am not mistaken. So, sino-sino nga ba yung mga nandito sa admin ni Digong? Kung makikita ninyo, nandyan si Jimmy Bundok. Oo, nandyan din si Bato de la Rosa, si Christopher Bongo, pero si Bongo lang yung matunog at maingay yung pangalan. Paano? Itong si Bongo, lahat na lang ng social media, pinagana yung kanyang social media team. Talagang anlakas. Imagine nyo na mayroong issue pero talagang workaholic yung social media team ni Bongo. Kahit kumakain lang si Bongo ng ubas, kumakain lang si Bongo ng kung ano-ano dyan, magla-live ng kung ano-ano, parang hindi siya nagpapa-apekto sa issue. Kumbaga nakafocus siya sa SOCMED niya, pinapakita niya na mabuti siyang tao. Yan naman talaga yung epekto ng social media kapag pinagana mo. Kahit napakadaming issue, natatabunan sa mga nagagawa mong maganda ko, no? Namigay lang ng 50 pesos sa mga bata, mabuti na. Kaya huwag kayong magsasettle, mga Pilipino, mga kababayan, sa 50 pesos na binibigay sa inyo. Namimili na ng boto yan kapag ganon. Okay. Sumunod kay Bongo, si JV Hinlo. Nandyan din si Raul Lambino, si Marcoleta, pati si Ipe, si Salvador, na hindi natin alam kung ano yung pinaglalaban ni Ipe na para sabihin niya na wala daw magnanakaw ng mga Duterte. Like, Ipe, nag-iisip ka ba? Paano mo nasabing walang magnanakaw na mga Duterte? Yung salin nga nila, hindi nila mailabas. Yung bank waiver na tinutukoy ni Trillanes, napikon si Digong. Ang confidential funds, talaga nga namang, oo, Epe, ang galing mo. Oo, sana sa basurahan ka pulutin. So ngayon, basahin natin tong balitang to. Ang sabi dito, 9 of the top 12 preferred candidates in the latest tugon ng masa TNM senatorial survey are part of the President Ferdinand Marcos Jr.'s administration slate ahead of 2025 election. According to the survey conducted by the Okta Research from November 10 to 16, 2024, ACT-CIS o nangunguna si Erwin Tulfo na running on the Marcos administration slate took the spot with 73% of the voter preference. So talaga makikita nyo na mukhang tatakbo, mga minamahal, papalayo itong mga Duterte. May malaking kahiyan to na 9 ang pumasok sa admin ni PBBM, while sila ginawa na nila yung lahat. May hakbang ng maisug, may prayer rally, may people power. Ano pa ba yung kulang? Hindi pa din ba yun enough para hindi sila iboto? So, alam nyo, imbis na magkaroon ng positive effect, yung ginagawa ninyo, pag-rally dito, rally doon, Marcos Bangag addict, Liza ganyan-ganyan, mas nagkaroon pa ng impact na masama sa inyo kasi nagmumukha kayong desperate. 9.
10, 11, 12. Oh my goodness, 3 lang yung nakapasok. Sa ibang iba pang partido yung iba diyan. 'Di ba? Tingnan natin kung sino yung mga nakapasok. Tapos, participants were asked if the May 2025 election were held today, who would you likely vote for as senator? Respondents were allowed to choose up to 12 candidates. Nandyan si Ben Tulfo, which is independent, followed closely in the second place with 66%. Nandyan si Vicente Tito Soto with 63%. Si Bongo, na mayroon pong 52%. Sino pa ba? Si Pia Cayetano, sino pa? Sinundan ni Revilla, sinundan ni Panfilo Lacson, ni Pacquiao, ni Lapid, ni Francis Tolentino, and the former Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. with 30%. Nandyan din si Manang Aimee. Hindi natin gusto si Manang Aimee. Pero I think mga minamahal, ang nakapasok dyan na hindi kaanib ni PBBM ay itong si Ben Tulfo. Isa na yan. Sino pa ba yung iba dito na hindi kaanib ni si Lito? Kasama ba kasama sa admin slate itong si Lito. Ang hindi lang kasama dito si Go, si Ben Tulfo. Sino pa yung isa na hindi kasama dito sa senatorial slate ni PBBM? Sino pa ba? Hindi ko na makita yung mga pangalan dito. Si Marcos, si Aimee. 'Di ba mga minamahal, si Aimee nag-independent siya. Pero anyway, mga minamahal, nakukuha niyo yung punto. So kung mahal pa ng mga Pilipino, itong mga Duterte, dapat sinusuportahan din nila ang mga gusto ng mga Duterte. Pero sa nakikita ninyo, wala na, kupas na ang kanilang pangalan. Burado na, unti-unti na silang binubura sa politika ng Pilipinas kasi hindi naman maganda yung naging dulot nila. Lesson learned na to sa ating mga Pilipino, mas tumatalino na sila. Pero hindi ko sasabihin na lahat ng nandyan sa top 12 survey na pasok dyan na iboboto ninyo. Meron diyang ibang mga politician, mga minamahal, na mga trapo, katulad ni Bongo. Sa administration slate ni PBBM, nandyan si Tolentino. Wag niyong iboboto yan. Yung Cayetano, wag yan. Villar, kung hindi naman nakapasok yung Villar, pero wag niyong iboboto yung mga taong yan. Mga land grabber, diba? May daming samut-saring issue. So, piliin niyo yung less evil. Makuno naman kayo mamili. Lahat naman yan may mga issue, pero piliin nyo yung lesser evil. Yun lang po yung payo na mahalaga sa inyo ni Mima Alicia. As Gen Z voters, syempre sabi nga nila, kabataan ang pag-asa ng bayan. So, here we are, 'di ba? Na nagbibigay sa inyo ng tips, nagbibigay sa inyo ng kung ano yung dapat na sundin at iboto. Bilang isang kabataan na nakikita yung suliranin ng ating bayan, much better at mas makakatulong sa atin si Bam Aquino. Ipasok ninyo si Kiko Pangilinan. Yan, si Benhur Abalos, sino pa ba? Si Busita. Magandang ipasok yan. Given na si Panfilo Lacson, si Soto, given na yung mga pangalan yan kasi alam naman natin na magagaling. Pero yung sinasabi ko na dapat idagdag ninyo at palitan na ninyo itong si Go, si Aimee, 'di ba? Palitan ninyo yung mga taong 'yan. Dapat yung idagdag diyan si Busita. Sino pa ba? Hindi ako ni Busita, hindi nga ako kilala ni Busita, mga minamahal. Pero ang akin lang dito is dapat suportahan nyo itong One Rider Party List, si Busita, yung Tingog, suportahan nyo si Busita. Bukod kay Busita, suportahan nyo si Kiko, si Bam. Yan, talagang makakatulong yan kung magtatatag tayo ng impeachment laban dito kay Sara Duterte. So, nagigets ninyo ako, mga minamahal. Anyway, magandang magandang pangitain itong nakita natin ngayon, alright? So, pahingi lang po ako sa inyo ng konting likes, tapos share, comments na din. Mahalaga yung comments na yan, lalo na yung like sa video na to. Pindutin nyo dyan yung like, tapos comment kayo related sa topic na to at sa mga gusto nyong ipa-content. Tapos isubscribe nyo na din mga minamahal itong ating YouTube channel para makatulong sa ating algorithm. Nagigets ninyo? Maraming salamat mga minamahal. So again, it's me, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.